Lesson 1 tayo ngayon ng subject natin na fear of the Lord. At napakaganda yung subject na ito dahil maraming mga nangyayari sa ating buhay at may mga bagay na hindi natin naunawaan kung bakit nangyayari ang mga ito, o may mga bagay na hindi nangyayari sa atin at sa buong church na bakit hindi nangyayari. At sa pamamagitan ng pag-aaral sa subject na ito ay maraming mga katanungan sa ating isip na matutugunan, na mabibigyan ng kasagutan. So napaka-importante yung subject na ito dahil sa modern church ngayon, sa mga churches na nag-upgrade, sumabay sa mga bagong technologies, sumabay sa mga bagong strategies, at hindi naman natin sinasabing mali ang mga ito, kundi ang nakikita natin ay may mga naging maling epekto dahil sa medyo nabigyan ng maraming panahon para mag-focus sa mga bagay na hindi siya gaanong importante, pero mas napaglaanan ng panahon na mag-focus sa mga bagay na ito at lumabas na parang mas importante sila sa mga bagay na dapat mas importante. Tulad nito, the fear of the Lord ay isa sa mga pinaka-importanting characteristic ng isang church na nawala sa maraming churches dahil sa masyado silang concerned sa kung paano nila i-upgrade ang kanilang church, kung paano nila mai-strategize ang mga importanteng activities ng church, dahil sa na-overemphasize sila sa mga bagay na ito, strategies, technologies, innovations, na-overemphasize nila yung mga bagay na ito, kaya nawala ang kanilang focus sa pinaka-importanting o isa sa mga pinaka-importanting dapat hindi nawawala sa church, which is the fear of the Lord. At ang mga iba, because of yung ibig sabihin kulang pa ng information sa mga subjects na naging trending. For example, the subject grace. Ang grace ay importanteng subject sa Bible, importanteng pinag-uusapan, pinag-aaralan, tinatalakay yung subject na ito because we are now in the age of grace, not under the law. However, kapag ito ay kulang tayo ng panahon para saliksikin, then nagkakaroon tayo ng twisted view about this subject. Nagkakaroon tayo ng kulang at baluktot na pangunawa sa subject na nabiyaya ng Lord o grace ng Lord, kagandahang loob ng Lord. To the point na akala natin okay lang mamuhay sa kasalanan dahil we are under grace naman. Akala natin okay lang na mag-compromise tayo dahil hindi naman nagagalit si Lord. Okay lang na gawin natin ito, gawin natin yan kasi naiintindihan naman tayo ni Lord. Alam po ninyo, ang mga nag-iisip o nag-aakala na ganito ang klase ng buhay na nangais ng Lord sa atin, ito ang mga patunay na kulang tayo o kulang pa tayo ng mga nalalaman tungkol sa subject na yon. Kasi kung kumpleto na yung narinig mo at kumpleto na yung mga information na dapat mong malaman, hindi mo isipin na okay lang makipag-compromise sa sanlibutan na ito. Hindi mo isipin yon. Ang maiisip mo, what is the consequence sa gagawin ko ito in this world and afterlife? Ano ang magiging epekto nito sa aking personal na buhay? Ano ang magiging epekto nito sa mga mahal ko sa buhay? Ano ang magiging epekto nito sa aking isip, sa aking damdamin, sa aking katawan? Ano ang magiging consequence nito?
Sino ang mga masasaktan ko? Yan ang mga iisipin mo kapag kompleto na yung information na dapat mong malaman sa isang subject like the grace of God. So, ganun din sa subject na fear of the Lord. Ako'y kumbinsido na it's either kakaunti pa lang yung ating nalalaman dito or talagang wala pa tayong nalalaman. Hindi pa natin talaga ito na hindi pa talaga ito narating ng ating spiritual condition. Dahil siguro sa may mga naunang subject tayong narinig na less important than this subject. Pero sasabihin ko sa inyo, isa sa mga pinaka-importanting subject na ma-equip tayo is this kind of subject, the fear of the Lord, kasi ang laki ng idinulot nito sa Church of the Lord Jesus Christ nung ito'y mag-start. Kagaya ng ating babasahin sa Acts chapter 9 verse 31. Acts chapter 9 verse 31. So tingnan niyo, this is ito yung ugat ng church na ating kinalalagyan ngayon. Ang ugat natin ay hindi sa Lakewood Church ni Joel Austin. Hindi ito sa Overcomer Church sa amin. Hindi ito sa Jesus is Lord Church. Hindi yan ang ugat natin. Hindi yan ang ugat. Ang pinakaugat natin is in the book of Acts dahil diyan nag-start ang church. So, kung ano ang characteristics ng church sa book of Acts, ay dapat yun ang ating i-adapt sa atin ngayon. Ang problema sa atin, adapt na tayo ng adapt sa church na pinapanood natin sa YouTube, sa Facebook, yung mga trending na church. Doon tayo adapt ng mga kung ano-ano para magaya natin sa church natin. Kaya tayo tuloy nawawala sa pinaka-original na church. Kaya hindi na natin nakukopya tuloy yung church na kung saan tayo nag-umpisa. Dahil lang nasa isip natin yung mga modern na church na. And no wonder kung bakit powerless yung karamihan sa mga bagong churches ngayon. Powerless yung mga known churches ngayon dahil sa pangungopya sa mga nakikita lang, hindi bumabalik sa Bible, sa Book of Acts, kung ano ba talaga ang church. Kung ano ba talaga ang characteristic ng church. So dito, sa verse 31, sabi, Acts 9:31, sabi niya, the church. Okay, the church, ito yung ugat natin. Acts 9:31. The church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria. And it became stronger. It became stronger. Ano ang dahilan kung bakit patuloy na mas lumakas pa? So, basta sinabing church, dapat kasama niya yung word na strong. At syempre, kung sinabing strong, ang tinutukoy nito, bawat member ng church strong. Pero bakit ang daming weak na mga members ngayon? At ang dahilan nila ay pandemic. Ang dahilan nila kasi hindi tayo nakakapag-fellowship. The church is you. You and me. We are the church. So dapat bukas lagi ang church. Hindi nagsasara. Ang nasa isip natin kasi na church, yung building. Kaya sinasabi natin, sarado ang church. Hindi, kasi ang church, ako. Ang church, ikaw. At hanggat bukas ang ating puso na sumasamba sa Diyos at bukas ang ating puso na tumatanggap ng Kanyang salita at bukas ang ating puso ready to minister to the needs of the world and ready to minister to the needs of our brothers and sisters, ang church bukas. Yan, ang problema kung hindi ka na nag-worship, hindi ka na nakaka-receive ng revelation from the Word of God, hindi ka na nag-evangelize, hindi ka na nag-minister, nag-reach out sa needs ng mga brothers and sisters, then sarado ang church.
At walang ibang makakapagsara nun kundi ikaw lang. Hindi ang virus, hindi ang pandemic, hindi ang sitwasyon. Nasa iyo yan kung gusto mong isara ang church. Pero itong sisiguraduhin ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sa church na itinayo niya, the gates of hell shall not prevail. Hindi raw madadaig ng Satanas at ng kanyang mga schemes, ang kanyang mga gawain. Hindi raw niya madadaig ang church. Sino yung church? Ikaw, ako. Hindi ka madadaig ng Satanas at ng kanyang mga gawain, lalo na kung ikaw ay laging bukas. Tignan yung parachute, di ba? Yung parachute ay pagbukas, doon siya nag-work. Once na sinara mo yan, once na sumara yan, then hindi na mag-work. So, ganun tayo. Dapat bukas ang church. Bukas ang puso na nag-worship sa Lord. Bukas ang puso na nag-receive ng revelation ng Word of God. Bukas ang puso na nag-evangelize. Bukas ang puso na nag-reach out sa needs ng mga kapatiran. And the gates of hell shall not prevail against you. The gates of hell shall not prevail against us. As the church, we will grow stronger. And then, paano mangyayari yon? Na patuloy tayong bukas na nag-worship, bukas na nag-receive ng word, bukas na nag-reach out, nag-minister. Paano mangyayari yon? Mangyayari lang yon kapag meron tayong fear of God. Sinabi kong fear of God or fear of the Lord, hindi ko sinasabing natatakot ka sa Kanya dahil baka parusahan ka niya, natatakot ka sa Kanya, baka bagsakan ka niya ng malaking apoy. Hindi ganon ang tinutukoy kong fear of the Lord. Ang tinutukoy kong fear of the Lord ay yung sobrang napakataas at sobrang napakalalim na pagrespeto at paggalang sa Kanya. Paano niyo igalang ang isang kagalang-galang na politician kapag kayo pumupunta sa kanilang office at lalo na kapag meron kayong mga pangangailangan sa Kanya, meron kayong kailangan sa Kanya? Paano niyo igalang, paano niyo respetuhin ang isang politician? Lalo na pag mayroon kayong kailangan sa Kanya. Di ba pag kayo humarap sa kanila ay willing kayo na gawin man ang anuman ang Kanyang ipapagawa? You're willing. Yung willingness na yon na magpasakop sa Kanya at sumunod sa lahat ng sasabihin niya kahit ayaw mo, yung willingness na yon ay dulot ng iyong pagkatakot sa Kanya or pagrespeto at paggalang sa Kanya. So, because of this fear, you are willing to submit. You are willing to surrender. You are willing to obey. It's because of your fear sa politician na yon. Di ba kayo nagtataka? Bakit wala tayong willingness to serve the Lord? Wala tayong willingness to submit? Wala tayong willingness to surrender to Him? Ngayon, alam niyo na siguro kung bakit. Alam niyo kung bakit? Dahil nawala yung ating pagkatakot sa Kanya. Nawala yung ating fear of the Lord. Nawala yung ating fear of God. Na kailangang ibalik kasi dito lang tayo talagang makakaranas ng tunay na kalakasan. Sabi dito, the church became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. Kung nakakaranas kayo ng panghihina ngayon, kung feeling niyo parang naubusan kayo ng lakas, nanghina kayo, nawala yung sigla ninyo, sigla ng pananampalataya ninyo. Alam nyo, yan kagandang sagot. May takot pa ba ako sa Diyos? Mataas pa ba at malalim pa ba ang aking pagrespeto sa Kanya at paggalang sa Kanya? Alam nyo, kasi dahil sa masyado tayong nakafocus sa mga bagay na hindi naman siya talaga mahalaga.
Iniisip lang natin at iniisip lang ng iba na ito ay mahalaga, pero sa totoo lang, alam mo, hindi talaga mahalaga yan. Makikita mo ang halaga ng lahat. Kung una sa lahat, pahalagaan mo muna ang Panginoon sa buhay mo. Fear the Lord. Then sabi pa niya dito, and with the encouragement of the Holy Spirit. Nagkaroon tuloy ng freedom ang Holy Spirit na kumilos sa bawat puso ng mga members of the church because of the fear of the Lord. So bakit hindi nakakaranas ngayon ang church ng pagkilos ng banal na Espiritu? Bakit bawat individual mismo parang hirap siyang mapakinggan ng boses ng Espiritu Santo? Bawat individual parang hirap siya na umintindi ng Biblia. Hirap siyang umintindi ng kanyang mga binabasa sa salita ng Diyos. Hirap siyang mapa-on fire ang kanyang faith. Alam niyo kung bakit? Kasi may kailangan mo nang ibalik bago mangyari yon, bago kumilos, bago makakilos ng tuluyan, ng may kalayaan ang Espiritu Santo sa atin, mayroon mo nang kailangang ibalik. Alam niyo kung ano yon? It's the fear of God. Fear of the Lord. Yung dati kapag ikaw ay magpipray, ay talagang sa pagluhod mo pa lang ay ingat na ingat ka. Dumating yun sa time natin na kapag tayo magpipray na, ingat na ingat tayo sa pagluhod pa lang natin, sa pagdulog natin sa Kanya, ingat na ingat tayo. We fear Him. Kaya yung mga kanta natin noon, yung mga lumang kanta, yung I stand in awe of you. Yung mga kanta na ito na kakaunti ang lyrics pero paulit-ulit na binabanggit, I stand in awe of you, O God. Yun yung mga times na ang mga believers ay talagang ang taas ng paggalang at respeto sa Diyos. Kasi wala pang cellphone noon. Kapag kumikilos ang Espiritu Santo noon, walang cellphone na nangunguha ng attention. Walang nangaagaw ng attention pag sila nagbabasa ng Bible. Alam niyo ngayon, kapag kausap ninyo ang inyong mahal sa buhay at masinsinan ang inyong usapan at pindot ka ng cellphone mo, tingin ka ng tingin sa cellphone mo, naiinis siya kasi alam niya na nababaliwala siya. Kahit sabi mo pang pinapakinggan naman kita, sige lang, hayaan mo lang ako dito, magsalita ka lang. Alam niya, hindi niyo gagawin yon sa isang taong ang taas ng respeto ninyo. Magdududa talaga ako kapag may taong pumunta sa bahay ninyo, ang taas ng respeto niyo sa kanya, lalo kung may utang na loob kayo sa kanya. Kahit gaano kaimportante yung tumatawag sa inyo, hindi niyo papansinin yun kasi yung bisita niyo sa sandaling iyon ay ang taas ng respeto mo. Mas mataas ang respeto mo sa kanya kaysa doon sa cellphone mo at kaysa doon sa kung sino man yung tumatawag. Alam niyo, kailangan nating ibalik yung ganong klaseng respeto sa ating Diyos. Alam niyo yung pananalangin natin na hindi natin kayang ilabas yung cellphone doon sa kwarto natin para hindi istorbo sa ating pag-worship sa Lord. Kung hindi po ninyo kayang gawin yon sa ating panahon ngayon, ay para mong ipinapakita na hindi mo kayang mabuhay pag walang cellphone. Para mong pinapakita na hindi mo kayang mabuhay pag walang social media. Kasi asahan mo na yan. Asahan mo na yan. Once na ikaw ay dudulog sa Panginoon, asahan mo yan ay gagawa ang Satanas ng mga pwedeng makadisturb. At ang paborito niya sa ating kapanahonan ngayon na gamitin para ma-disturb yung ating fellowship sa Lord ay yung mga gadgets natin. Social media. Yan ang mga paborito niyang gamitin para i-disturb yung ating
fellowship sa Lord para hindi natin mapakinggan yung kanyang direction. Kasi pag napakinggan natin yung direction ng Lord sa ating buhay, maraming taon nang siyang masusolve na kaagad. Sa mga taong ito na darating ang problema, solve na kaagad ang problema. Ang gusto ng Satanas, yung masurprise tayo sa mga problemang darating. At syempre, masusurprise talaga tayo sa mga problema kahit maliit lang kung wala tayong communion sa Holy Spirit. Pag sabing communion, the common union, yung talagang makakasanayan, it will become common to you to commune with Him. Pag wala yun, masusurprise ka talaga sa mga problema. Okay? And ito pa sinabi niya, it also grew in numbers. Pag tayo nagkaroon o ibinalik natin yung ating banal na pagkatakot sa Diyos, pag yan naging consistent tayo dyan, magpuproduce yan ng church growth. Hirap tayo na magpadagdag o magparami ng mga church members kasi wala yung fear of the Lord eh. Ang nasa atin lang strategy. Ang nasa atin lang yung desire, kagustuhan, pagnanais na lumago, na sana kahit paano lumago, kahit sa gitna ng pandemic, sana madagdagan naman kami. Yan ang mga nasa atin lang. Pero wala talagang fear of the Lord. Kapag mayroong fear of the Lord sa mga kapatiran, sa mga kasalukuyang members sa church, ito ay magpuproduce eventually ng church growth. Pero pag wala yung fear of the Lord, kahit gaano tayo mag-effort sa evangelism activities natin, hindi mangyayari yan. Kasi doon sa fear of the Lord, ito ang maglilid sa atin sa deep intercession for the unbelievers. Kaya nakakaramdam tayo ng katamaran sa intercession kasi walang fear of the Lord. Kaya alam niyo yung mga intercessors, alam nila ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Taas ng respeto nila sa Lord. Taas ng kanilang paggalang sa Lord. Kasi pag wala yun talaga, hindi sila makakapasok sa deep intercession. So, kailangan nating ibalik ito sa church. Pansamantala muna nating itabi yung mga technologies natin, yung mga strategies natin for innovation sa church. Kailangan nating isang tabi, saka na yan. Hindi ko sasabing hindi natin kailangan na, saka na yan. Pagka naibalik na natin yung fear of the Lord sa karamihan. At least sa karamihan. Dahil talagang hindi mo may expect yan ng buong church. But at least karamihan, may balik sa kanila yung pagkatakot sa Diyos. Dahil the way na mabuhay ang mga Kristiyano ngayon, talagang walang takot sa Diyos. Wala silang takot sa Diyos sa mga pinagagagawa ng mga maraming believers ngayon. Pag sila umasta, para bang walang Diyos na nakakakita sa kanila. Nawala talaga yung fear of the Lord. Nawala talaga yung fear of the Lord dahil makikita mo sa kung paano umaasta yung mga believers ngayon. Pagdating sa paggawa nila ng mga alam naman nilang hindi tama, pag sila'y umaasta, parang walang nakakakita sa kanila. Parang nakapikit ang mata ng Diyos sa mga bagay na yon. Then no wonder kung bakit walang strength ang church. No wonder kung bakit walang pagkilos ang Espiritu Santo sa church. And then no wonder kung bakit walang church growth sa church. Kalay mo, ibalik mo ang fear of the Lord, 3 ang siyang magiging kasunod. Strength, freedom of the Holy Spirit to move, and then number 3, church growth. Kasunod ng fear of the Lord. At ang 3 ito, sa totoo lang,
Gustong-gusto natin mangyari sa church at kinukuha natin sa ibang paraan. Akala natin mapuproduce ito ng technology. Akala natin mapuproduce ito ng mga innovations natin. Akala natin mapuproduce ito ng mga strategies natin. Hindi makukuha yan sa ibang bagay. Makukuha mo lang ito sa pamamagitan ng fear of the Lord. Okay, then another verse, tingnan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7. Tingnan natin yung verse 1. Prior to that verse, kung gusto nyo ay basahin ninyo kasi may mga promises ang Lord about dyan, about we as temple of the Holy Spirit. May mga promise siya tungkol doon. Then sabi niya dito sa verse 1, because we have these promises. Yung promises na tinutukoy niya is prior to that verse. Last part ng chapter 6. Okay? So because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body and spirit. And let us work toward complete holiness because we fear God. So, tignan nyo dito, no? Yung connection ng fear of the Lord sa holiness. Dahil alam ko naman na meron tayong inner desire, meron tayong inner longing to become holy like God because He is holy. And yet, hindi natutupad, although meron tayong desire to live holy. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pinaka-foundation is the fear of the Lord. If you want to live holy, start with developing your fear of God. Matakot ka muna sa Diyos. Hindi ka makakapamuhay ng banal kung hindi ka matakot sa Diyos unang-una. Kasi pag pinilit mong maging banal, na wala kang takot sa Diyos, magiging banal na aso ka. Hindi totoong kabanalan ang maipapakita mo. Panlabas lang lagi. Pakitang tao lang lagi. Kasi ang kabanalan talaga, pag sinabi yung kabanalan, yung sa labas kasi on the inside, we are all already holy. On the inside, tinawag tayong saint. Santo tayo. On the inside, santo tayo. Ang tinutukoy natin ngayon dito ay yung sa panlabas na kabanalan. Kaya nga sabi niya, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body. So, panlabas ang tinutukoy niya. At tinan nyo, mayroon din mga bagay na makakapag-defile ng spirit. Bagamat din natin tutukuyin niya, tatalakayan, at least aware tayo na kapag wala tayong fear of the Lord, then it's possible that we can do something that can defile our spirit. At kapag defile yung ating spirit, yan ang dahilan kung bakit eventually magbabackslide ka na. Okay? So, ang mga bagay na ito, na sinabi niyang iiwasan natin, na sa ganun makapamuhay tayo ng kabanalan, ay hindi siya mahirap talaga kung uunahin natin ang mga dapat unahin. Kaya tayo nahihirapan kasi inuuna natin yung mga hindi dapat unahin. Okay? Kapag inuna natin muna yung ibalik o i-cultivate, i-develop, hayaang mag-increase ang ating fear of God, then hindi ka mahirapan to live holy. Kasi ang isip ko lagi, si Lord nandyan. At nire-respeto ko siya. Ang Diyos kasama ko at iginagalang ko siya. At sa bawat gagawin ko, nakikita niya. Sobrang nakakahiya kung ang Diyos na akin nire-respeto ay siya mismo nakikita niya yung aking ginagawa. Although makikita natin mamaya na hindi naman tayo perfect, pero kung ikaw ay imperfect dahil sa sinadya mo at dahil sa wala kang takot sa Diyos, abay,
ibang usapan yon. Totoo, we are not perfect. Pero kung yung imperfection natin ay sinadya, iba naman na yun. Hindi mo matatakasan ng consequence na yun. At yun ang dahilan kung bakit mag-i-struggle ka spiritually, mag-i-struggle ka sa mga ibang aspeto ng buhay mo, o marami sa aspeto ng buhay mo mag-i-struggle ka kasi walang takot sa Diyos kung bakit nakakapamuhay tayo sa mga bagay na nakakapag-defile ng ating katawan at ng ating spirit na mismo. Sa totoo lang, seryosong usapan ito. Okay, so another verse dito sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Tingnan natin yung verse 28. Hebrews 12:28. Sabi niya, since we are receiving a kingdom that is unshakable. Unshakable. The kingdom of God is unshakable kingdom. The church is unshakable. The gates of hell shall not prevail niya eh. Unshakable. Yung kingdom na kung saan tayo nabibilang ay kingdom that is unshakable. That the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang kingdom na kinabibilangan natin. Ang dami ng kingdoms na bumagsak na. At may mga kingdoms sa ating kapanahunan ngayon na ayaw na nilang magkaroon ng ganong klaseng gobyerno. Gusto nilang maging republic na. Gusto na nila ng demokrasya sa kanilang bansa. So, ibig sabihin shaky. Yung mga nakikita nating kingdom ngayon na parang hindi nauuga ay dahil sa puwersahan na ginagawa yan sa kanilang mamamayan. For example, mga kingdom sa Middle East at sa Africa ay puwersahan yan. Puwersahang pasunurin ng tao para yung kingdom ay lalabas na para bang hindi siya nauuga. Pero sa totoo lang ay nauuga na sila. Dahil ang kingdom lang na hindi mauuga at hindi madadaig ng kahit anuman at magpiprevail tayo, makikita ng buong mundo, lalo na sa millennial reign, that the kingdom of God will prevail against the devil. And it cannot be shaken. Matindi yung kingdom na kinalalagyan natin. And then sabi niya, let us be thankful and please God. Thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Ito dito na ipapanganak ang true worship. The kind of worship that God wants. The worship in spirit and in truth. This is the kind of worship that He is seeking. Worshiping Him in fear and awe. Alam niyo yung simpleng pataas-taas natin ng kamay, yung simpleng pakikipagsabayan sa worship song, sa pinapakanta ng worship leader. Ang katunayan ay hindi pa yan talaga tunay na worship. Dahil habang ginagawa natin yon, iba ang ating nasa isip. Habang ginagawa natin yon, ay talagang hindi naman talaga nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Kasi una sa lahat, wala tayong mataas na respeto doon sa sinasamba during kantahan. Hindi mataas yung paggalang at respeto natin doon sa kung sino yung dapat sinasamba during that specific part of worship service, the praise and worship. Kaya habang kumakanta tayo, hindi talaga mataas na klase ng papuri at pagsamba na ibibigay natin sa Diyos kasi una sa lahat ay wala talaga yung fear of God doon pa lang sa mga musicians, doon pa lang sa mga song leaders, sa mga backups, sa mga dancers, doon pa lang makikita mo na hindi talaga nabubuhay sa fear of God ang mga kapatiran na ito.
Kasi ang fear of God ay hindi nakikita doon sa kung paano manamit ang isang tao. At minsan, ganun ang ginagawa ng mga ministers na alam nilang hindi sila anointed, yung mga ministers na alam nilang hindi talaga magpo-flow ang Holy Spirit kasi wala silang fear of God at kinukuha na lang nila sa pananamit. At least kahit paano kagalang-galang ang dating. Yan ang nasa isip nila. Pero yung mga may fear of God, yung mga may takot sa Diyos talaga, yung mataas yung respeto sa Diyos, hindi yan nagdududa, hindi yan nag-aalangan. Every time na sila ay tatayo sa pulpito, hindi yan nag-aalangan kasi alam niya, kikilos ang Espiritu Santo dahil doon sa kanyang pagkatakot sa Diyos, yun ang nagdadala sa kanya sa worship in spirit and in truth. Sa mga song leaders, may mga song leaders sa inyo. May mga times na ramdam ninyo na hindi nyo mapa-worship ang congregation. At sa sandaling yun, alam mo kaagad kung ano ang dahilan. Alam mo kung ano ang dahilan kung ikaw nawala yung takot mo sa Diyos o sa congregation mismo, hindi mo masisense na may takot sila sa Diyos. Nandoon lang sila naghihintay ng kung ano yung pwede nilang makuha. At alam mo minsan, dito tayo nagkakamali. Walang problema sa mag-expect ka ng marireceive mo pag ikaw ay pumunta sa service. Okay? Walang masama kung ikaw ay mag-expect na makakatanggap sa Lord pag ikaw ay pumunta sa service. Pero madalas yung mga expectation na ito ay hindi nami-meet. Kasi tayo mismo na nag-i-expect, hindi pa talaga cultivated yung ating pagkatakot sa Diyos, yung ating respeto at paggalang sa Kanya. Bigyan ko kayo ng tip na napakalaga. Every time na ikaw ay mag-pray, it's either para sa sarili mo o para sa iba, mas nakakatulong na mapabilis yung fulfillment ng answer sa prayer mo kapag ikaw mismo alam mo may takot ka sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, ang laki ng pag-aalangan mo, ang laki ng pag-aalinlangan mo, ang laki ng pagdududa mo, ang hirap mag-expect. Pero pag yung takot mo sa Diyos ay well-developed, actually, hindi ka nag-i-expect na ang Diyos gagawa. Nag-i-expect ka na yung pinag-pray mo na nandyan na ipinagbuntis mo, nag-i-expect ka na ito'y mag-manifest. Hindi ka nag-i-expect na ang Diyos gagawa pa kasi ginawa na niya. Ang i-expect mo lang is to be manifested. Katulad ng pag kayo ay katulad na ng isang nanay, pag ang nanay na buntis. Ang nanay na buntis, nag-i-expect siya na lalabas lang yung nasa loob niya. Hindi siya nag-i-expect na magkaroon ng baby manggagaling sa iba. Ina-expect lang niya na lalabas yung ipinagbuntis na niya. At yung mga ina-expect natin ito, na ipinagbuntis natin dito sa ating puso, ipinagbuntis natin sa ating espiritu by faith, nang tayo nag-pray. Ang manifestation ng mga bagay na ito, na mag-manifest sa labas, yung ipinagbuntis sa loob, yung manifestation niya, yung fulfillment niya, napapabilis kapag nananatili ang ating pagkatakot sa Diyos. Once na nawala yung pagkatakot sa Diyos, yan ang nagpapadelay. Or, ang iba sa atin, yan ang dahilan kung bakit na-abort yung ating ipinagbuntis. Fear of the Lord. When you fear the Lord, then ipapasok ka niya sa genuine worship. Ang hirap mag-worship
Sabi ko sa inyo totoo, ang hirap mag-worship kapag hindi mo na ibabalik yung fear of the Lord. Sa akin mismo, as an individual, every time na ako ay makikipag-commune sa Lord, ang una kong ina-accomplish ay yung respect, yung mataas na klase ng respeto, yung fear sa Lord, ang siyang una kong wino-work out. Respecting the Lord with all of your heart, with all of your being. At kapag ginawa ko yon, then ramdam na ramdam mo ang genuine worship na magfo-flow from your spirit. At ramdam na ramdam mo na ang worship na ito coming from your spirit ay nagre-reach out, nakaka-reach out ito sa ating Diyos. Natatouch nito ang Diyos. Pero kung nahihirapan ka mag-worship, feeling mo hindi siya hindi kayo naririnig, feeling mo parang ang layo niya, ang dahilan niyan ay nawala kasi yung takot sa Kanya, nawala yung respeto sa Kanya. Imagine mo na lang sa bahay ninyo kapag wala kang respeto sa magulang mo. Di ba ang hirap mag-reach out sa kanila pag wala kang respeto sa kanila? Pero pag ipinapakita mo sa kanila yung mataas na respeto, malalim na respeto, then you can easily reach out to them. Kaya ka nahihiyang humingi sa kanila kasi sa totoo lang wala kang respeto sa kanila. Pero pag mataas yung respeto mo sa kanila, although minsan nagjo-joke ka sa kanila with lambing, although ginagawa mo yun, pero alam mo yung limitasyon mo, alam mo kung hanggang saan ka lang. Alam mo kung hanggang saan lang darating o makakapunta yung mga pamimiloso mo sa kanila. And when it comes to your personal needs, na alam mo sila ang makakapagbigay nito, ay hindi ka nahihiyang i-open ito sa kanila. Hindi ka nahihiyang hingin ito sa kanila. Kasi alam mo na yung respeto mo sa kanila, sa totoo lang, irresistible. Mahirap i-resist kapag ang humihingi sa'yo, mataas ang respeto. Mahirap mong ipahiya yan. Pero yung mga walang galang sa'yo, hindi pa nakakahingi, ipahiya na. Try nyo na yan. Sa inyo mismo, pag may humihingi sa inyo, at ang taas ng respeto, yung introduction pa lang niya, talagang halatang kagalang-galang kasi nga, ang taas ng paggalang niya sa'yo. Pag nakarating yung sa'yo yung request, dahil ramdam mo ang respeto niya, mahirap tanggihan eh. Mahirap tanggihan. At minsan kahit na hindi mo kaya, kinakaya mo kasi hindi mo ma-resist talaga yung pagrespeto nila sa'yo. Pero yung mga walang takot sa'yo, walang respeto sa'yo, syempre, yung kabaliktaran ng bastos, di ba? Yung may kabastusan sa'yo, at alam mo naman kung joke pa o hindi na, wala kang plano, sa totoo lang wala kang plano, natugunan kung ano man yung kanilang mga request sa'yo. So yan ang na nawala sa atin yun. Yung turing na yun, yung respeto na yun, na kung paano natin ituring ang Diyos, nawala talaga yan. Hindi na ganun kung paano natin ituring ang Diyos. Minsan din, nalalaman natin na tayo'y anak ng Diyos, na welcome tayo lagi sa Kanyang trono. Then, nananangan na tayo doon yung pagiging anak natin, pagiging ama natin, o ama niya sa atin, yung pagiging bagong nilalang natin, yung pagiging matuwid natin. Nananangan na tayo doon ng sobra na eh. Dahil nadala na tayo sa point na kung saan ay wala na tayong takot sa Kanya. Walang masama sa mga bagay na ito. Kilalanin mo ang sarili mo bilang tunay na anak ng Diyos. Kilalanin mo ang sarili mo bilang bagong nilalang, bilang righteous by faith, justified by faith. Walang masama kapag kinilala mo ang sarili mo sa mga bagay na ito na sinasabi ko. Ang masama
ay baka sobra na ang iyong pagkakakilala sa sarili in Christ to the point na nawala na yung fear of God. Nawala na yung mataas na respeto mo sa Kanya. Mataas na paggalang sa Kanya. Then yun ang masama. Okay? So, bago tayo magtapos, may 5 minutes pa. Although hindi natin matatapos ito, pero ito ay tungkol sa mga scriptures concerning promises to those who fear the Lord. Scriptures concerning promises to those who fear the Lord. Scriptures concerning promises to those who fear the Lord. Unahin natin sa Proverbs. Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Tingnan natin yung verse 7. Proverbs 1:7, sabi niya, fear of the Lord is the foundation of true knowledge. Kung inaakala niyo sa sarili ninyo, knowledgeable kayo sa Bible, sa spiritual, science, anumang larangan nito, basta alam niyo sa sarili niyo, knowledgeable kayo doon. Alam niyo ba na walang foundation nito kung wala tayong takot sa Diyos? At yung knowledge na ito, yan yung knowledge na lilipas. Or yan yung knowledge na alam mo nga pero hindi mo napapakinabangan. Dati nga meron ako nakakausap lagi na sobrang talino niya. Maging sa Bible, ang talino niya. Pero yung buhay niya, magulo. Yung buhay niya, walang direksyon. May mga bisyo siya at dami niyang kinakarap na problemang legal dahil sa yung mga alam niya, hindi niya alam i-apply sa buhay niya. Kaya yung buhay niya hindi naayos, although marami siyang alam. Alam niyo, magiging ganun tayo kapag walang pundasyon yung mga nalalaman natin. Nagkakaroon ng saysay yung mga knowledge natin kapag meron siyang foundation. At ang foundation nun is the fear of the Lord. So, ang promise ng Lord dito, kapag tayo nagkaroon ng takot sa Kanya, syempre, true knowledge. True knowledge. Pag sinabi natin kasing true knowledge, ibig sabihin, yung knowledge na yon ay alam mong totoo siya at nai-apply mo siya sa buhay mo, napapakinabangan mo, napapatunayan mo, kaya totoo. Hindi yung alam mo lang na hindi mo napapatunayan. E di para sa iyo, hindi pa totoo yun, dahil hindi mo pa napapatunayan. Kasi iba yung alam mo na nai-apply mo at naranasan mo. Hindi yung alam mo lang. Anong saysay nun? Alam mo lang. Pero hindi mo na naranasan. Isipin nyo, alam mo na ang ice cream matamis. Alam mo na ang chocolates matamis. Pero hindi mo naman natitikman. Anong saysay nun? O alam mo, ang sarap ng salad, sarap ng spaghetti. Alam mo, masasarap ang mga pagkain na ito, pero hindi mo naman nalalasahan. Hindi mo naman natitikman. So, anong saysay lang? So, ang knowledge natin, kapag wala siyang foundation, which is the fear of the Lord, ay parang ganun rin lang. Alam mong matamis, pero hindi mo nalalasahan. Alam mo lang. So, ang daming mga tao, unbelievers at believers, ay natrap sila doon sa alam lang nila, pero sa totoo lang, hindi nila nararanasan. Anong saysay ng alam mong Mark 11:24 kung hindi mo naman nararanasan sa prayer life mo? O alam mo, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, you shall have them. O alam mo yun. Pero hindi mo naman nararanasan. Di walang saysay. O bakit hindi nararanasan? Kasi walang foundation. Ano yung foundation? The fear of the Lord. Ganyang kahalaga. Yung pagkatakot sa Diyos. Yung pagrespeto, paggalang
sa ating Diyos. Then last, dito sa Proverbs 1 pa rin, tingnan natin yung verse 28. Tingnan natin yung verse 28 and 29. Sabi niya, when they cry for help, I will not answer. Though they anxiously search for me, they will not find me. For they hated knowledge and choose not to fear the Lord. Alam niyo, matindi yan. Although siya ay nasa Old Testament, pero sabihin ko sa inyo, pag binaliwalan niyo itong fear of the Lord, hindi man kayo mapupunta sa sitwasyon na ito na kung saan ay hindi talaga kayo pakinggan ng Diyos. Pero, mararamdaman mo na parang iniwan ka ng Diyos. At yan ay napakahirap sa sitwasyon. Yan ay napakahirap maranasan kapag nasa sitwasyon ka ng matinding problema na parang feeling mo iniwanan ka ng Diyos. Sa totoo, hindi. Pero ganun ang pakiramdam mo. Bakit? Nawala kasi yung fear of the Lord. Ang dami mong alam, ang dami mong nalalaman, pero feeling mo para bang iniwan ka ng Diyos at wala siyang malasakit sa'yo. Feeling mo ganoon kasi wala yung fear of the Lord. So, ganyan kalaga ang magkaroon ng takot sa Diyos. So, ngayon, dyan lang muna tayo. Hanggang dyan lang muna tayo. Dahil ng lesson 12 or 13 tayo dito, depende. So, medyo marami-rami pa yung ating pag-aaralan about the fear of the Lord. You're blessed.